Hello, magandang araw sa inyo. So for today's video, ang gagawin ko ay mag-unbox ako ng aking bagong DJI Mini 3 Pro na drone. So tong drone na to is gift sa akin ng aking asawa. So yung Christmas. So ngayon ko lang siya i-unbox. And nabili ko to sa Best Buy. So itong drone na to is isa sa mga version ng DJI at hindi naman siya yung latest model pero recently lang din siya na manufacture ng DJI. And ang kagandahan ng drone na to is below siya sa requirement ng Government of Canada para mag-take ka ng certificate and allow you to fly certain drones. So parang ano lang siya, pang-hobbies lang talaga yung kinuha kong version ng drone. And nandun siya sa limit na 249 grams. So anything below 249 grams o 249 or below grams, hindi mo kailangan mag-provide ng certificate. And ang kailangan mo lang is matutunan ano yung mga rules for flying drones and yun, paano mo siya gagamitin. So ako naman for YouTube lang or for personal consumption lang, pag-take ng mga drone shots dito sa lugar namin. And maganda kasi dito sa amin may mga ano siya, malapit kami sa lakes, malapit kami sa mga magagandang view ng dagat. So ang sarap lang mag-capture ng overhead shots ng mga magagandang lugar dito. So tara, buksan na natin ang aking bagong drone. Okay. Buksan ko lang siya. Okay. So ito yung kinuha kong package ng DJI Mini 3. Kasi yung iba is wala siyang extra battery and wala siyang extra propeller. So ang kinuha ko yung may extra na. So kung ano man mangyari dun sa propeller, meron akong replacement. And meron siya extra batteries para kung kailangan mong mag-continue ng flying ng drone mo, meron kang extra battery kung nasa labas ka. Hindi yung pag naubos na yung load ng battery ng drone mo, kailangan mo ng tapusin yung shots mo and mag-recharge ng battery. So ako may extra batteries. Okay, pasensya na, nahulog yung camera ko. So, tuloy natin yung unboxing. So, may commercial pa. Nahulog pa yung aking camera. So ito yung itsura niya sa loob. So, meron siyang compartment or meron na siyang mga lalagyan sa bag. So, maganda dito. Pwede mo na siyang dalhin as it is. So, naka-bag na siya. May sarili siyang bag. Okay. So, let's see what's inside. Ang ganda. Maganda yung bag niya. May straps pa. Okay. So, first time ko magkakaroon ng drone. So, aaralin ko pa rin siya. Paano siya palilipad. So, excited ako na matutunan paano magpalipad ng drone. And, magka-capture ako ngayon. So, pag natapos ko siyang aralin, magka-capture ako sa labas, then ipapakita ko sa inyo paano ako magpalipad ng drone, and ipapakita ko din sa video na to kung yung mga nakuha kong shots dito lang sa within the vicinity na area namin. Okay, so yung kinuha ko nga palang drone is meron na siyang screen. So makikita mo from your controller kung ano yung nakikita mo from above. So madali mo na makontrol kung maganda na ba yung view, kung okay ba yung taas ng lipad ng drone mo, kailangan mong pababaan bago ka mag-start ng video or photo capturing. So, hindi mo na kailangan na ikabit yung phone mo kung kailangan mo siyang makita from above. So, doon na sa controller mo, meron na siyang monitor. Okay. So, and ito yung itsura ng monitor o yung pinaka controller mo with built-in screen.
Ito na, exciting. So, ito siya. Okay. So, meron siyang controller. Okay. Next, ito yung ito. So, next one is yung mismong drone na meron na siyang built-in na propeller, then meron ka pang extra kung just in case while flying yung drone mag-crack or mabali yung pinaka propeller ng drone mo, hindi ka na mamumroblema maghanap kung saan ka bibili ng extra, kasi yung sa akin nga meron na siyang extra propeller. So ito siya. Yeah. So ito yung pinaka propeller niya. So yeah, aralin ko siya paano siya bubuksan tong pinaka drone mismo. So may cover din yung camera niya. So ito yon, may cover. So pero alam ko nung pinanood ko yung YouTube video ng mga nagpapalipad ng ganitong klase ng drone, kailangan mo tong alisin. So ito is for pag isi-secure mo lang yung drone mo, tatago mo sa bag, kailangan mong ilagay itong cover ng camera para ma-maintain mo yung lens mo na malinis at hindi magagasgas. Okay. Next one is ito yung mga batteries. Okay. Yeah, ito yung battery. So meron akong 2 extra batteries. And yung isang battery currently, alam ko nandito na sa pinaka drone battery. So tatanggalin mo lang siya, meron siyang ditong lock. So ipe-press mo lang para ma-release mo yung battery, just in case kailangan mo nang palitan yung battery ng drone mo. So para mas mahaba yung flying time, meron kang extra battery. Yeah. Okay. So this one, ito yung cable for charging your batteries and your controller. Okay. So tingnan natin kung type C ba siya. Okay. Type C. So USB type C yung end niya. So yeah, common naman siya kung kailangan mo mag-charge. So same thing, pwede mo gamitin yung pinaka-plug ng yung dinudugtong mo dun sa charger ng phone mo, lalo na yung mga latest version ng phone. So katulad siya nung charger slot ng mga phone natin. So pwede natin gamitin yung pinaka-plug ng ating cellphone. Then so meron siyang screw kasi pag kailangan mong palitan yung propeller, so gagamitin mo lang yung maliit na screwdriver. So meron siyang screwdriver na maliit. So hindi ko na siya tatanggalin sa plastic kasi hindi ko naman siya kailangan gamitin for now. Pero just in case papalitan ko yung propeller nung drone, ito yung kailangan kong gamitin. So yeah. And ito yung mga instruction, and may mga sticker din kung gusto mong dikitan ng sticker yung drone mo o yung controller ng drone mo, pwede mo siyang dikitan. Yeah. So yung mga instructions, yung manufacturing details. Yeah. Okay, kung kailangan mong makipag-communicate with other DJI user around the world, so scan mo lang yung QR code, then mag-register ka. So, mag-join ka na sa kanila. So, malay mo, merong malapit dito na nagpa-fly ng drone. Then, pwede ka makipag-join sa kanila kung kailan nila gustong magpalipad ng drone. Kung willing ka lang na sumama sa kanila para, sabi nga, di ba, mas marami, mas masaya. Pero ako naman, more on personal, lang naman, choice ko magkaroon ng drone. So, hindi naman ako up to makipag, group sa mga nagdo-drone. So, yun lang.
Next is yung bag niya mismo. So, ito yung itsura ng bag niya. So, bawat slot, bawat item na gagamitin mo dun sa drone mo, may kanya siyang slot. So, organize siya. So, kung kailangan mo siyang dalhin as a whole sa labas, meron siya strap. Pwede mo siyang i-sling lang sa balikat mo, sa shoulder mo, i-cross body bag mo siya. Okay na siya. So, ang ganda siya tignan. Okay? So, bali ito yung pangalawang DJI ko. Yung unang DJI ko is yung camera ang ginagamit ko ngayon. Yung pang-capture ko ng aking vlog. So, yun yung ginagamit ko for my YouTube channel. And the second one, itong pinili kong DJI drone. So, aralin ko muna. Manonood pa ako ng mga ibang videos. And mamaya, sasama ko kayo paano ko papaliparin yung aking bagong drone. Okay. See you later. Thank you for watching. Okay, naisip ko, pakita ko sa inyo paano ko siya isi-set up or paano ko ayusin yung controller kasi napansin ko na meron siya dung slot and meron siya nakalagay dito na parang maliit na pin, and napansin ko siguro yung pin na yun para lang ma-secure na hindi siya itong controller na to is hindi siya magbe-bend or hindi malulus. So pag hindi mo gagamitin, tatanggalin mo yung pinaka joystick niya. Para sa computer may joystick siya, di ba? So ganun din dito, meron siyang pin. Ito siya. So, yung nakalagay dito sa likod ng pinaka-controller mo. Then, saka mo siya dito ilalagay sa pinaka-controller. Yan. Then, pwede mo na siyang galawin. So, yun. So, ang galing. So, masisecure mo talaga yung controller mo na hindi siya yung pag nadaganan or unintentionally masanggi mo, minsan doon nagkakaroon ng paglulus ng controller o kaya nabebend. So, okay to, maganda siya kasi pwede mo siyang tanggalin pag di mo kailangan at pag gagamitin mo na, kabit mo lang siya. Okay. Yun. So, pwede mo na siyang gamitin pang controller mo. Yan. Di ba? Pag kailangan mo ng sa video game nga, di ba? Up, up, down, down, left, right, left, right. Alam niyo ba kung saan yon? Anong game yon? Yung may up, up, down, down, left, right, left, right. Di ba yun yung pang pagkakaroon ng 30 lives? Alam niyo kung anong mga 80s or 90s game yon? So, kung alam nyo, comment nyo down below kung natatandaan nyo kung ano yung computer game na ginagamitan natin ng ganong control key. Okay? Hello! So, finally, masusubukan ko na yung aking drone. So, inaral ko na siya kagabi, saka kanina. And na-test ko na rin, nag-connect na rin yung aking drone sa aking controller. So, andito yung drone and ito yung controller ko. And susubukan ko na siya na paliparin. So, tingnan ko kung hanggang saan yung kaya kong makontrol dito sa drone. Medyo kinakabahan ako kasi syempre first time. Pero andito na to, susubukan ko na and samahan nyo ko. Okay? So bubuksan ko na yung aking drone. Okay, so naka-open na yung drone and yung controller ko, i-connect ko na lang siya sa device, sa pinaka-drone. Okay. So nagbi-blink na siya. And yeah, nire-read na ng device yung drone. Then kapag ka nag-connect, pwede ko na siyang umpisang pangatin. Pero kailangan kong hintayin. Kung mapapansin nyo dito, meron siya ditong
yung pinaka signal or GPS niya. Dapat makakuha ko at least 12. So right now nasa 12 na siya, so pwede na. So let's go. So umangat na yung drone. So kukontrolin ko lang siya. Okay. Zoom in, zoom out. Okay. Nakikita nyo guys? So pwede ko siyang ibaba ng konti. So yan. Okay. So, pwede kong palapitin. Ayan, yan yung drone. Okay. So, pwede ko siya i-hover left to right. Okay. And meron din siyang option na return to home or yung RTH. So, automatic siyang magna-navigate pabalik kung saan ko siya tinake off. So, subukan ko na siyang pataasin. So, right now, 79% pa yung battery. Okay, so maangat na siya. Hello. Okay. So yun, so yan, nasa taas siya. So tinatry ko lang, nagpa-familiarize lang ako kung paano ko siya i-control. So sinubukan ko na rin yung picture niya. So nakapag-capture ako, pinicture ako yung sarili ko from the top. Then yeah, so kinokontrol ko lang kung paano yung zoom in, zoom out, paano yung navigation ng camera. So medyo marami kasi ditong puno sa area namin at malapit din kami sa lake. So ipa-familiarize ko muna, lalaruin ko muna siya, then eventually makakapag-share na rin ako sa inyo ng mga magagandang capture. Pero subukan ko pa rin mag-picture ng mga ilan sa mga lugar namin dito, so para masubukan ko kung maganda yung quality nung capturing niya. So, yeah. So, tuloy-tuloy ko lang yung pag-navigate ng aking drone. Okay? Balikan ko kayo ulit. Okay, so na-test ko na. May mga na-capture na ako mga photos and videos. I-insert ko dito sa clip na to. Then nakabalik naman ng safe yung drone. So masaya, masarap yung experience sa una. So kinakapa ko pa kasi yung rotation, yung left and right, depende kung nasaan yung drone. Magdidepende siya kung saan siya liliko sa controller mo. Kung nasa front mo siya,
So, pag pinush forward mo, going forward, kapag nasa likod mo yung drone, pag pinush mo siya, forward, magba-backward siya. So, kailangan mong kapain kung paano gagalaw yung drone sa taas. And, nalaman ko na rin paano i-rotate yung drone while nasa sky siya. Habang minumove ko, nag-rotate siya. So, alam ko na paano siya gawin. And, yeah, so next time, pupunta siguro kami sa isang magandang lugar. And, doon ako magka-capture ng mga drone shots. So, for now, ito muna, and stay tuned sa mga susunod ko mga drone shots at aking mga bagong pagkakaabalahan. So, yun lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching.